Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manunumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at ang isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumupunta sa Betel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa altar sa Betel sa mga guyang ginto na kanyang ginawa, at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Dahil sa mga kasalanan ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga araw na yon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, naaawa ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang ilang na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. Ilang tinapay pa ang natitira? Tanong ni Jesus. 7 po. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganoon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yon sa mga tao.
Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. During those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, "I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. If I send them home hungry, they will collapse on the way, because some of them have come a long distance." His disciples answered, "But where in this remote place can anyone get enough bread to feed them?" "How many loaves do you have?" Jesus asked. "7," they replied. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to distribute to the people, and they did so. They had a few small fish as well. He gave thanks for them also, and told the disciples to distribute them. The people ate and were satisfied. Afterwards, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. About 4,000 were present. After he had sent them away, he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanutha.